po si Deb at malugod kong inihahandog sa inyo ang Overcomer's Journey. Dito, tatalakayin natin muli ang mga kwento ng mga pasyenteng nakapag-overcome na ng kanilang sakit. Sa kwentong ito, malalaman natin muli ang kanilang mga karanasan, mga aral na natutunan at mga inspirasyon na maaaring makatulong sa ating buhay. Sa ngayon, balikan natin muli ang kwento ng isang ovarian cancer overcomer na si Ma'am Vivian Buena. Na-diagnose po ako na may ovarian cancer, stage 1. Naramdaman ko po yung sakit ko at August 2021. Ang una, nararamdaman ko sumasakit lang yung pusong ko. Sabi ko, bakit kaya siya madalas sumakit? Nung dinala ako sa doktor, kinapa ng doktor yung tiyan ko. Sabi niya, magpa-ultrasound ka kaya kasi may nakakapa ako sa tiyan mo. So nung nagpa-ultrasound ako, doon na siya lumabas na. Sabi, may mass nga ako, pelvic mass. Nagpa-blood test ako, doon na nga, yung CA125 ko is malaki, mataas. Dinirekta niya kami dalawang mag-asawa. Sabi niya, may cancer ka. Nung time na sinabi kong may cancer ako, umiyak ang dalawang anak ko. Yun na yung talagang bumato sa dibdib, yung dumagan sa dibdib ko na hindi ko kailangan ipakita sa kanila na mahina ako. Nagdasal na rin ako, sabi ko, Diyos ko, ituro mo sa amin kung saan kami pupunta. Pasalamat lang ako, sabi ko, siguro i-guide na rin niya ako. Kaya nakita ko yung Ozone Med na yan. After ko matapos yung 30 session na yun, dumating sa punto na sabi ni doktora, kailangan mo na rin talagang ipatanggal yung, yung ovarian cyst mo. Nagpa-schedule na kaagad ako ng operation para lang matanggal na siya. Sabi ko, para wala na rin akong alalahanin. After 2 weeks, di lumabas yung result ng, ng biopsy ko. Sabi nga ng doktor is, yun nga, cancer nga siya, which is stage 1. Ayoko magpa-chemo. After 2 weeks, bumalik ako ng Ozone. After ko ma-operan ng ovarian cyst, nagpa-therapy ulit ako. Before ako operahan, ang CA125 ko is 500. So, ang taas niya, which is ang normal lang is 35. Bumaba na siya, nag-9 na lang. Tinawagan ako ngayon ng laboratory. Tinatanong ako, sabi, Ma'am, ano pong ginawa nyo? Kasi yung record po namin dito, from 500, naging 9 na lang. Sabi ko, bukod po doon sa naoperahan ako, nagpa-ozone po ako. Hindi po kayo nagpa-chemo. Hindi po, sabi ko talagang wala po akong tinik na chemo. Hanggang ngayon po, nagpapa-session pa rin ako. Sabi ko, nagte-therapy pa din ako. Hanggang sa nawala na sa isip ko na may sakit ako. Tuloy pa rin, pumapasok ako araw-araw. As in, normal lang. Ako po, si Vivian Buena. Nagkaroon ng sakit na ovarian cancer at ngayon ay patuloy na gumagaling at nagpapagaling sa tulong ng ating mahal na Panginoon at ng Ozone Med. At ngayon, kasama na muli natin si Ma'am Vivian Buena. Yay! Ma'am! Yes. Kamusta na po kayo? Naku. Sa ngayon po, okay na ako. Nakailang taon na po kayo dito sa Ozone? 3 years na po. Magti 3 years na. Naku, 3 years! Ano pong nafe-feel nyo? Nataka 3 years na po kayo, no? Talagang masaya kasi nga wala ka nang iniisip, wala ka nang problema na nakadagan sa dibdib mo. So, masayang-masaya talaga. Throwback tayo sa pinakasimula nung bago po kayong na-diagnose, no? Nung nalaman nyo po, ano po yung naramdaman nyo? Actually, nung dinirekta ako ng doktora ko na may cancer ka, syempre para akong nabigla. Hindi kami nakapagsalita ng asawa ko noon. As in talagang parang may bumagsak na daigdig sa'yo na ang hirap talaga nung pinagdaanan namin na yan. Kahit sino naman, di ba? Pag sinabihan ka ng ganun, ang hirap isipin, hindi ako makatulog, hindi nga ako makakain. Sabi ko nga, paano to? End of the world na ba sa akin? Sabi ko ganun kasi may anak pa ako na nag-aaral. Sabi ko, parang hindi ko pa kayang iwan yung pamilya ko. Sabi ko ganun. Natakot ako kasi nga, ang suggestion kagad ng doktor ko is operation at saka chemotherapy. Agad-agad po, no? Yes, kailangan daw kasi matanggal ka agad yung yung cyst sa ovary ko. Nung time na yon, nagsisik talaga ako ng second opinion. Yun yung time na dasal ako ng dasal. Sabi ko, Lord, ituro mo sa akin kung saan kami pupunta, saan ako magsisimula ulit. Kakadasal ko siguro, dininig ng Diyos ang panalangin ko. Nag-browse ako sa Facebook. Through Facebook talaga, nakita ko si Ozone. And yung nagte-testimony that time is ovarian cancer din siya na
naka-overcome na rin siya. So sabi ko, siguro ito na yung answered prayer na sinasabi nila. So nung sinabi ko sa husband ko, try natin tong si Ozone. Kasi mas maganda yung may second opinion. Nung time na yon na nagpunta kami ng Ozone, si Dr. Rio Barales ang nakausap namin mismo. Sabi niya, madali lang yan, huwag mong isipin yung sakit mo. Sabi niya gano'n. Yun ang pinanghawakan kong salita niya is, 99% gagaling ka, sabi niya gano'n. So sabi ko, itry natin, walang mawawala. So, Ano pong naramdaman nyo nung parang sinabi po ni Doktora yung 99%? gumaan sa dibdib. Kasi sabi ko, may pag-asa pa pala ang cancer through ozone. So, yun, sinubukan namin. 10 session muna. 10 session. After ng 10 session, sabi niya magpa-laboratory ka. After 10 session, maganda yung result. Sabi, ituloy mo ng 30 session. After ng 30 session, yun yung time na sinabi niya na pwede ka na magpa-opera para mawala na kaagad yung alalahanin mo, sabi niya ganun. After ko maoperahan, sinabihan ako ng doktora ko na yung oncologist na nag-opera sa akin. Hindi niya po alam yung mga ginawa niyo po before para mag-prepare. Sinabi ko sa kanya yung ozone actually. Pero sabi niya, ano ba yung ozone? Sabi niya gano'n. So pinaliwanag ko, ozone is yung Oh, medical naging oxygen. doktora! Oo nga. Pero nung time na sinasuggest niya na sa akin ng chemo, sabi ko, pasensya na tayo doktora, pero talagang big no ang sa akin ng chemo. So sabi niya, ikaw, choice mo yan. Sabi niya gano'n. After 2 weeks ng operation ko, hindi na ako bumalik sa doktora ko, nag-ozone kaagad ako. Dire-diretso na po Yes, yun. dire-diretso na yung ozone ko. Pero As bago in, po kayo nagpa-opera, 30 sessions. nag-30 session muna ako talaga. Pagdating nga dito sa ozone, pagbalik ko after na operation ko, sabi nila, nung mga staff nila dito, huwag ka nang umakyat. Dito ka na lang muna sa baba kasi sabi ko, hindi, aakyat ako. Umakyat ako. Kaya niyo po Yes, yung opo, yun ang malaking tulong ni ozone. Kasi talagang malakas ako after operation. Kaya ngayon doktora ko, ini-insist niya, malakas ka. Sabi ko, tulong yan ng ozone. Nagulat po ba yung doktor? Parang ang lakas niya bagong Yeah, opera. sabi nga niya parang wala kang sakit, sabi nga gano'n sa akin. Kasi 2 days pa lang akong naoperahan, nakakaupo na talaga ako, which is yung mga pasyente daw niya, hindi ganun ang situation. Paano po yung mga pagbabago na kailangan yung gawin para po ma-prepare nyo talaga yung sarili nyo bago magpa-opera? Unang-una talaga is diet. Kasi sabi ko nga sa sarili ko, kung hindi naman ako magda-diet, sayang naman yung ginagastos ko sa pagti-therapy ko. Even sa office namin, pag kumakain sila, hindi mo may iwasan yun yung may magpapakain, maghahanda pag birthday. Ako, nandun lang ako sa isang tabi. Patingin Sige. Tapos kukuha ako ng pagkain ko, yung gulay lang, hindi. Which is talagang discipline. Yung tulong ng pamilya mo, isa pa rin yun sa nakatulong sa akin. Kasi nga, yung suporta nila is nandyan. Pati yung mga kaibigan ko, yung mga office mate ko, mga kamag-anak ko. Is puro, sabi nga nila, ang dami na nanalangin para sa'yo. Which is yun yung naging motivation ko. Yung pagiging positive ko, yun siguro yung nakatulong din para hindi masyadong lumakas si cancer. Grabe po yung panalangin in person. Oo, Paano po ba sobra. nila naparamdam sa inyo na talagang, Mama, sinusuportahan ka namin sa pagpapagaling? Yun lang makita mo yung anak mo na umiyak nung nalaman niya may cancer ka, which is talagang yun na yung nakita nila na kailangan ka pa namin, yung sinasabi nilang ganun. Yung asawa ko mismo, siya yung nandyan palagi, magpapagamot, magpapatherapy ako, kasama ko siya. Yun yung nagpapalakas din ng loob ko na hindi ko iniisip may sakit ako. Totally talaga. Hindi ko pinakita din sa kanila na may nararamdaman ako. Kasi nga, yung nasa isip ko, kaya ko to. Sa tulong ng Diyos, tsaka sa tulong nila. Grabe po yung mindset, no? Tsaka Oo, yung importance po Yung ng... positivity mo sa buhay, huwag mong iisipin palagi may nararamdaman ka. Isipin mo lang na, wala, okay lang. May nararamdaman kang pain, alisin mo yung pain sa isip mo. Sabi ko, ibigay mo sa Kanya, panalangin ka, which is yun yung pinaka-powerful talaga sa lahat. Tama nga po, yung pinapaulit-ulit po natin yung pagagalingin tayo ni Lord, pagagalingin ako ni Lord. Sa tulong niya talaga, yung pag may faith ka talaga sa Kanya, yun ang magpapagaling sa'yo. Sa dami niyo pong pinagdaanan, ano naman po yung pinakamahalaga pong natutunan niyo dito sa journey niyo? Kailangan matapang ka. Matapang kang harapin lahat ng problemang darating sa'yo. Tapos maging positive ka lang.
Tapos yun nga, disiplina, isa pa yan. Sa pagkain, sa tulog, kailangan nasa oras yung tulog mo. Kailangan din masaya ka palagi. Yung outlook mo sa buhay, baguhin mo. Palagi kang masaya, palagi kang nakatawa. Huwag mo isipin na may problema ka. Huwag mo isipin may sakit ka. Yun yung natutunan ko talaga na matuto kang baliwalain yung mga hindi dapat mong, yung sabi nga, tanggalin mo yung mga nagpapabigat sa buhay mo. Tama po, dapat laging positive, manalig sa Diyos, tsaka yung talagang pagmamahal at support ng family niyo. Yes, yun. Ngayon po, ano naman po yung mga, yun, ganda po talaga ng message niyo. Grabe. Ano po yung share niyo sa mga viewers po natin ngayon na gusto niyo pong i-encourage sa kanila? Oo, yung mga kagaya ko na may mga sakit, na sabi nga is hindi nagagaling, ganon, cancer, may cancer, lalo na, hindi nyo dapat isipin ang mga sakit nyo. Manalangin kayo sa Diyos, matutong magtiwala sa Kanya. Kasi hindi naman niya ibibigay yung problema na yan kung hindi natin kaya. And thank you so much, Ma'am Vivian, for sharing your wonderful journey. Talagang strong woman of God kayo. Yes. At kitang-kita naman po sa inyong... Napakabuti kasi ng Panginoon sa atin. Yes, sa inyong aura pa lang kitang-kita na glowing, na talagang... Swerte naman niyo si Sir. Ano pong message niyo sa family niyo? Sa mga... Yes, oo. Gusto kong pasalamatan ng pamilya ko, yung mga taong tumulong sa akin. Hindi ko makakayanan kung wala yung mga pamilya ko, mga kamag-anak ko na nagbigay ng tulong nung time na talagang, syempre, gagastos ka financially. And yung mga nagbigay ng suporta, panalangin, yun. Malaking pasasalamat ko lahat sa kanila kasi nga gumabay sila sa akin. Yan, thank you so much, Ma'am Vivian, for sharing. Naku, third year niyo na po, no? Naku, 3 years. Kita-kits po tayo sa Ozone. Yes, thank you din po sa ating mga viewers. Ayan, thank you so much for watching. If you're interested to learn more about ozone therapy, please visit our Facebook page, OzoneMed Wellness Clinic. Thank you again so much for watching. Please don't forget to subscribe to our channel. God bless!